Kabanata 1741. Ang mga kabataan ay kailangang harapin ang maraming kahirapan sa pagsisimula ng kanilang sariling negosyo. Tinatanggihan ni Knowles ang anumang anyo ng tulong mula sa akin at pinangunahan ang mga Knowles ng mag-isa. Talagang napakatalino niya, at marami akong inaasahan sa kanya. Kaya nga, sana makahanap siya ng babaeng makaka-assist sa kanya sa negosyo niya, isang babaeng makakapagbigay ng benepisyo sa kanya at hindi nakakaladkad sa kanya pababa. Naiintindihan mo ba kung ano ang sinusubukan kong sabihin? Sa pananaw ni William, ang itinuturing niya ay ang kinabukasan ng kanyang apo. Kahit na wala ang mga Livingston, isa sa alang-alang lamang niya ang mga inapo ng mga maharlikang pamilya sa Yarramore. Natigilan si Daisy. Wala siyang ideya sa lahat ng sinabi ni William sa kanya. Ang alam niya lang ay abala si Knowles. Siya ang bunsong apo at nag-iisang tagapagmana ng mga Knowles. Mula sa kanyang pananaw, alam ni Knowles ang maraming bagay, at walang bagay na hindi niya magagawa. Kailanman ay hindi siya nag-alala na baka magkaroon siya ng anumang kahirapan. Ni hindi nga niya alam na may mga pagkakataong mapapasabak din si Knowles. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao ng mahigpit. Marahil ay masyadong komportable ang kanyang buhay dahil namuhay siya sa ilalim ng mga pakpak ng kanyang mga kapatid. Hindi pa siya nakatagpo ng isang sitwasyon kung saan siya ay nahihirapan. Kahit na siya ay tumakbo sa ganoong sitwasyon, ang kanyang mga kapatid na lalaki ay papasok at tutulungan siyang ayusin ang lahat. Kung wala sa tabi niya ang mga kapatid niya, kaya ba niyang ayusin ang sitwasyon? Hindi alam ni Daisy ang tungkol dito. Sa tulong ng tungkod, bumangon si William. Isinuot niya ang kanyang sombrero at nagpatuloy. Kung hindi mo siya matutulungan, hinihila mo lang siya pababa sa pamamagitan ng pananatili sa kanya. Ang mga tao ay hindi maaaring panatilihin ang isang relasyon habang buhay sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanilang mga damdamin. Pagkatapos ng lahat, ang mga damdamin ay hindi tumatagal magpakailanman. Hindi normal na tao si Knowles. Kailangan siya ng mga Knowles. Makakasiguro ka ba na magiging masaya at mabuo ang buhay mo pagkatapos niyang iwan ang lahat para lang makasama ka? Mga batang lalaki lang ang kayang isuko ang lahat para sa babaeng mahal nila. Pero iba ang mga lalaki dahil may kanya-kanya silang responsibilidad. Ito ang realidad. Tinawag ni William si Paul sa loob at pinaalis si Daisy. Nang lumakad siya sa pintuan, ibinuka ni Daisy ang kanyang mga labi at sinabing, hindi niya kailangang itapon ang kanyang pagkakakilanlan. Lumingon si William para tingnan siya. Nagpatuloy siya, kung kailangan ni Knowles ang tulong ko, gagawin ko ang lahat para matulungan siya. Kung hindi niya kailangan ng tulong ko, mananatili lang ako sa tabi niya at haharapin ang mga problema ng magkasama. Ikaw, sigurado ako na mas malaki pa ang mga benepisyong maidudulot ko sa kanya, kaya mahal, huwag mo sana akong masyadong maliitin. Ang mga mata ni Daisy ay puno ng determinasyon, at ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Saglit siyang nilinggan ni William at walang sinasabing lumabas ng sala. Nakatayo sa pintuan, sinabi ni Paul, Miss Vanderbilt, ibabalik kita sa iyong kolehiyo. Pagkalabas nila ng palasyo, dahan-daang huminto ang sasakyan sa harap nila. Inangat ni Daisy ang kanyang ulo upang makita si Knowles na bumababa sa sasakyan. Umakyat siya sa hagdan at lumapit sa kanya. Huminto si Paul at bahagyang yumuko. Young Master Knowles, tumanggaw si Knowles, ibabalik ko siya, salamat. Pagkaalis ni Paul ay tumayo siya sa harap ni Daisy. Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo, at ginulo ng hangin ang kanyang buhok. Iniunat ni Knowles ang kanyang braso paarap at tinulungan. Siyang kunin ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga. He pitched his voice low and asked gently, nahirapan ka ba niya? Natigilan si Daisy. Nag-aalala ka ba na pahirapan ako ng kamahalin? Oo naman. Napakamot si Knowles sa tungkin ng ilong niya. Anong sabi niya sa'yo? Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi sa mahinang boses, sabi niya, hindi madali para sa iyo na humawak ng kumpanya ng mag-isa. Hindi na siya nagpatuloy pagkatapos. Hindi dahil sa nag-aalala siya, hindi niya ito matulungan. Sa halip, ito ay dahil hindi niya naiintindihan kung gaano kahirap para kay Knowles. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Yun lang. Tumanggaw si Daisy. Tumawa si Knowles at hinawakan siya sa kanyang mga bisig. Dahil lolo ko lang siya, tutulungan mo siyang maglihim kahit may sinabi siya. Daisy, kung may sinabi siyang kabalbalan, pwede. Kabanata 1742. Inangat ni Daisy ang kanyang ulo at pinutol siya. Hindi niya ginawa. Hindi rin niya ako pinagalitan. Hinawakan ni Knowles ang kanyang mga pisngi sa kanyang palad at pinilit siyang salubungin ang kanyang tingin. Sabi niya, iwan mo ako diba?
Napakurap si Daisy at tumawa. Then you can guess what I said in return. Napapikit si Noel Ace, iniunat niya ang kanyang braso para yakapin siya at ibinaon ang mukha sa dibdib nito. Kung kailangan mo ako sa career mo, tutulungan kita, at kung hindi, tatayo ako sa tabi mo at haharapin ang mga paghihirap ng magkasama. Siya ay nagtatanong sa kanya sa halip na maging mapangahas tungkol sa pagtulong sa kanya. Gustuhin man niyang tumulong, depende pa rin sa kung gusto o hindi ni Noel Ace na tanggapin ang tulong niya. May tiwala siya sa kanya at iginagalang siya. Natigilan si Noel Ace, ibinaba niya ang kanyang ulo para tingnan ang taong nakabaon sa kanyang dibdib, at sumili ang isang ngiti sa kanyang mga mata. Ipinatong niya ang kanyang baba sa ibabaw ng kanyang ulo at sinabing, hindi mo ako kailangang tulungan, Daisy. Kailangan ko lang manatili ka sa tabi ko. Hindi niya kailangan ng higit pa sa tiwala nito. May performance class si Daisy tungkol sa historical repertoire noong hapon. Alam ng ilan sa mga estudyante na si Daisy ay nagpunta upang makita ang isang tao mula sa maharlikang pamilya, at sila ay nagtipon sa paligid niya sa kanilang bakasyon. Kung tutusin, para sa kanila, isang karangalan na makakilala ng isang tao mula sa maharlikang pamilya. Ngumiti si Daisy sa kanila pero hindi umimik. Wala siyang pakialam kung ito ay isang karangalan o hindi. Ang alam niya lang ay makakatagpo niya si King William dahil kay Noel Ace. Nang makita ni Daisy si Freya, dali-daling hinailan ng huli ang kanya palayo sa karamihan ng mga estudyante at lumapit sa kanya. Kinaladkad siya ni Freya sa isang tabi at tinanong, nahirapan ka ba ng kamahalan? Kinawayan ni Daisy ang kamay niya. Huwag kang mag-alala, sa tingin mo ba ako yung tipo ng tao na tatayo at tatahimik kapag nahihirapan ako? Tumanggaw si Freya at ngumiti. Tama ka. Ay oo. Biglang may naalala si Daisy at nagtanong, dahil pinsan mo si Noel Ace, ibig sabihin lolo mo ang hari. Palihim na tumingin sa paligid si Freya. Matapos matiyak na walang tao sa kanilang paligid, hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, hinaan mo ang iyong boses. Ayokong malaman ng ibang tao ang tungkol dito. Pero bakit? Hindi yun. Hindi alam ng mga tao dito ang kalagayan ko. Pinutol siya ni Freya at nagpatuloy ng mahinahon. Halos walang nakakaalam ng identity ko. Napatulala si Daisy. Ngayon lang niya na-realize ang isang bagay. Ang alam lang ng mga tao sa kolehiyo ay nagpahinga si Freya sa kolehiyo dahil kay Didi. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng katotohanan. Hinala lang nila siya na isang maluwag na babae, at wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na pinsan siya ni Noel Ace. Ang ina ni Freya ay ang iligal na anak na babae ng maharlikang pamilya, at siya ay ang ina po ng iligal na anak na babae. Hindi maiiwasan na madalas siyang pag-usapan ng mga tao, ngunit dahil walang nagbanggit ng anuman tungkol dito, ipinalagay ni Daisy na ito ay dahil walang pakialam ang mga tao sa kanyang katayuan. Gayunpaman, ang totoo ay hindi alam ng mga tao sa kolehiyo ang tungkol sa relasyon ni Freya sa kanila. Bigla niyang naalala ang mga sinabi ng ama ni Freya. Sakto lang dahil babae siya kaya mas may kalayaan siya kaysa kay Ken. Ngayon lang naintindihan ni Daisy ang gusto niyang sabihin. Nang makita ni Freya na nahulog siya sa kanyang mga iniisip, winagayway niya ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mga mata at nagtanong, hey! Anong meron? Bumalik sa katinoan si Daisy at umiling. Ngumiti, siya kay Freya at sumagot, kaya pala. Nagkibit-balikat si Freya at diretsyong sumagot. Buti naman hindi nila alam. Nigel iligtas ito sa akin ng maraming problema. Pero nahihirapan ka na. Ngumiti si Freya at sumagot, I think you should care about your future husband more. Walang kwenta ang sitwasyon ko kumpara sa kanya. Sa katapusan ng linggo, tinapos ni Daisy ang kanyang almusal, tumingin sa kasambahay sa kusina, at pagkaraan ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, lumapit siya sa kanya at nagtanong, maaari mo ba akong turuan kung paano magluto ng merienda? Kabanata 1743. Natigilan ang kasambahay. Lumingon siya at nagtanong, gusto mong mag-bake ng merienda? Napakamot si Daisy sa pisngi at sinabing, oo. Gusto kong matutong mag-bake ng cookies o pastry. Biglang natauhan ang kasambahay at tumawa. Para ba sa boyfriend mo? Namula ang dulo ng tenga ni Daisy nang ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi sumagot ng anuman. Tumigil ang kasambahay sa anumang ginagawa niya at sumagot, oo naman. Pwede kitang turuan. Napangiti si Daisy. Salamat. Tinuruan siya ng kasambahay kung paano gumawa ng simpleng ulam sa buong umaga. Nag-aaral si Daisy habang sinusubukang gawin ang ulam ayon sa utos ng kasambahay. Ginulat siya ng kasambahay at itinuro ang kanyang mga pagkakamali paminsan-minsan. Makalipas ang halos 2 oras, natapos na ni Daisy ang paggawa ng cheese tart.
Inimpake niya ang mga ito ng maayos at kinuha ang bodyguard na dalhin siya sa Knowles Group. Sa Knowles Group, nakatanggap si Knowles ng tawag mula sa ospital na nagsasabing namatay si Lisa noong nakaraang gabi pagkatapos ng pagtatangkang iligtas. Natigilan siya saglit at itinaas ang mga talukap. Patay na siya, sinabi ng nasa kabilang panig ng tawag. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang bagay na ito. Hindi pa available ang autopsy report, kaya walang nakakaalam ng dahilan ng kanyang pagkamatay. Ibinagsak ni Knowles ang sarili sa likod ng upuan. Hindi na siya nagulat sa pagkamatay ni Lisa, at inakala niyang si Juno lang ang may kakayahang gumawa ng ganito. Hindi siya pakakawalan ni Donald, ngunit hindi niya siya papatayin. Kung tutusin, pinababa lang siya ni Lisa ng pera, pero iba si Juno. Kung mananatiling buhay si Lisa, may isa pang tao sa mundong ito na nakakaalam ng kanyang sikreto. Sa kanyang opinyon, si Lisa ay isang tulala. Wala siyang anumang bagay upang protektahan ang kanyang sarili, ngunit nagkaroon siya ng lakas ng loob na banta si Juno. She deserved what she got. Nasulyapan ni Knowles ang isang figure sa labas ng bintana sa gilid ng kanyang mga mata at tinapos ang tawag. Nang marinig niya ang mga katok sa pinto ay napangiti siya. Pumasok ka. Sinundot ni Daisy ang kalahati ng kanyang katawan sa loob at nagtanong, nakakuha ka na ba ng tanghalian mo? Mula nang siya ay dumating sa kumpanya noong huling pagkakataon, ang mga tauhan sa kanyang kumpanya ay nagbago ng kanilang saloobin sa kanya at pinayagan siyang pumasok kahit na hindi siya gumawa ng appointment. Nakangiting sagot ni Knowles, bakit? Gusto mo ay treat kita ng lunch? Nilagay ni Daisy ang mga kamay sa likod niya at huminto sa harap ng desk. Kung nakin mo na ang iyong tanghalian, kung gayon. Hindi, wala pa akong nakukuha para sa tanghalian. I'm hungry right now, sagot niya habang nakatingin sa mga kamay niya. Inilagay ni Daisy ang cheese tart sa mesa at ngumisi mula tenga hanggang tenga. I asked the housekeeper to teach me how to make it today. Halika at subukan ang ilan. Kumuha siya ng cheese tart at nilagay malapit sa bibig niya. Tumingin si Knowles sa kanya at ibinuka ang kanyang bibig para kumagat. Natigilan siya saglit, at may kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Habang nakatalikod siya at umuubo, hindi niya napigilan ang sarili at tumawa. Tumingin sa kanya si Daisy at nagtanong, hindi ba maganda? Nilunok niya ito at kumuha ng isa pa para ipasok sa bibig niya sa harap niya. Hindi, masarap ito, talaga. Ito ang unang pagkakataon na may pumuri sa kanyang luto. Kumuha din siya ng isa at sinabing, susubukan ko rin ang isa. Gayunpaman, sumimangot siya ng malalim pagkatapos niyang kumagat. Hindi naman masama ang lasa ng tart, ngunit ito ay masyadong matamis. Umikot si Daisy at huminga ng malalim. Dinampot niya ang natitirang tart at desmayadong sinabi, hindi mo na dapat kainin ang mga ito. Tumingin si Knowles sa kanya at sumagot, hindi naman sila ganoon kalala. Sigurado akong ginawa mo ang iyong makakaya. Nagpout, sagot niya, stop comforting me. Alam kong masama ang lasa nila. Tumayo si Knowles, naglakad-lakad sa desk, huminto sa harapan niya, at ikinulong ang mukha sa palad nito. Magugustuhan ko ito basta ikaw ang gumawa nito, Daisy. May sumagi sa mga mata ni Daisy, at nagtanong siya, I'm a failure, right? Hindi ko kayang gumawa ng simpleng ulam na ganito. Kung wala ang mga kapatid ko at ang pamilya ko, natatakot akong mas magaling si Lisa sa akin. Kung wala siyang katulad ni Lisa, sigurado siya ang matatanggal. Kabanata 1744. Inilapat ni Knowles ang kanyang mga labi sa kanyang noo at sinabing, hindi mo kailangang malaman ang lahat. Alam mo ba kung ano ang nagustuhan ko sa'yo? Umiling si Daisy. Ano yon? Napakamot si Knowles sa tungkin ng ilong at sumagot. I like the pureness in you. Ito ay dahil ito ay isang bagay na napakabihirang. Hinawakan siya nito sa kanyang mga braso at nagpatuloy. Alam mo kung ano? Lahat ay nabubuhay sa mundong puno ng kasinungalingan at panlilinlang. Nais ng lahat na maging simple at masaya tulad mo, ngunit wala sa kanila ang makakakuha nito. Sa makatuwid, kailangan mo lang maging iyong sarili, Daisy. Pagkatapos niyang magsalita, tumawa siya at sinabing, tsaka kung hindi ka marunong gumawa, gagawin ko. Sabi ni Daisy sa mahinang boses, no way. Maaaring ganito ang iniisip mo ngayon, pero paano kung sa tingin mo ay hinihila kita pababa sa hinaharap? Inilagay siya ni Knowles sa mesa at kinulong siya ng mahigpit sa kanyang mga bisig. What makes you think that I'll think like that? Lumingon siya at sinabing, feelings are prone to change. Sino ang nakakaalam kung magugustuhan mo pa rin ako sa hinaharap o hindi tulad ng gusto mo sa akin ngayon, ugh.
Ibinaba ni Knowles ang ulo at hinalikan ito sa labi. Ilang sandali pa ay inangat niya ang ulo niya at mataimtim na tiningnan siya habang hinahaplos ang gilid ng labi nito gamit ang daliri. I promise you na hindi darating ang araw na iyon. Biglang may kumatok sa pinto. Si Edison iyon. Itinalak ni Daisy si Knowles at tumayo sa gilid ng desk. Nang pumasok si Edison sa opisina at nakita niya si Daisy, natigilan siya. Hinubad ni Knowles ang kanyang jacket at lumingon sa kanya. May gusto ka bang isumbong sa akin? Natigilan sandali si Edison bago sinabing, Mr. Livingston is hosting a banquet at the Sunrise Hotel tonight. Inimbitahan niya ang lahat ng maharlika, at nais ng kanyang kamahalan na dumalo ka rin. Pupunta ka ba? Natigilan si Daisy habang nakatingin kay Knowles. Pinaikit ni Knowles ang kanyang mga mata. Kahit na nagawa nilang pigilan ang paglaganap ng fake news tungkol sa engagement nila ni Zenovia, marami pa rin ang nagdududa tungkol dito. Kung dadalo siya sa piging na pinangunahan ni Juno, iisipin ng mga taong iyon na totoo ang balita. Gayunpaman, kung tumanggi siyang dumalo, mahihirapan siyang magpaliwanag sa hari. Biglang lumapit si Daisy kay Knowles at sinabing, pupunta rin ako. Natigilan siya at saka tumawa habang nakatingin sa kanya. Sigurado ka ba dyan? Mahinang huminga si Daisy at nag-cross arms sa harap ng dibdib niya. We have to announce our relationship sooner or later. Maaari rin nating samantalahin ang pagkakataong ito para sabihin sa mga babaeng iyon na wala ka sa merkado. Lumalim ang ngiti sa mukha ni Knowles. Naisip niya na dapat niyang pasalamatan si Zenovia para dito. Hindi makaramdam ng pananakot si Daisy kung hindi siya nagpakita. Ang Sunrise Hotel ay maliwanag sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Mayroong lahat ng uri ng mga delicacy at alak sa malaking banquet hall. Lahat ng mga panauhin ay nakasuot ng magarang damit. Bagamat hindi ito kasing ingrandi ng maharlikang salo-salo, ito ay napakagandang tingnan. Sinasalubong ni Zenovia ang mga bisita kasama ang kanyang ama. Nakasuot siya ng silver dress ngayong gabi na nagpatingkad sa kanyang katawan at nagpaganda sa kanya. Congratulations, Mr. Livingston. Totoo bang nakikipag-engagement ang anak mo sa panganay na apo ng mga Knowles? Sumagot si Juno na may ngiti sa labi, hindi pa ito napagdesisyonan. I'll inform everyone after everything has been settled. Napatingin si Zenovia sa mga bisita. Mahigpit niyang hinawakan ang baso at nagtanong, Dad, sasama ba talaga siya? Ipinatong ni Juno ang kanyang kamay sa kanyang balikat at sinabing, huwag kang mag-alala. Ginawa ko na ang lahat ng paghahanda. Tsaka may mga media outlet din dito. Kailangan mong magkaroon ng higit na tiwala sa iyong sarili. You're my daughter, not to mention na malaki ang tiwala sa iyo ng hari. Ang pantay na katayuan sa lipunan ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng pagsasama ng dalawang mayamang pamilya. Bata pa siya, kaya normal lang natutol siya. Pero bigyan mo lang siya ng oras. I'm sure magko-compromise siya. Medyo gaman ang pakiramdam niya matapos ang sinabi ng ama. Kung tutuusin, tama ang kanyang ama. Kahit na ayaw siyang pakasalan ni Knowles, kailangan niyang harapin ang realidad. Magiging totoo ang balita kung lalabas si Knowles sa piging ngayong gabi. Hindi alintana ni Zenovia kung gaano niya kamahal ang kasintahan ngayon. Gusto lang ipakita ni Zenovia kay Daisy na ang tanging karapat-dapat na maging asawa ni Knowles ay siya. Kabanata 1745. Sa sandaling iyon, lumitaw si Knowles sa banquet hall, at sumili ang ngiti sa mukha ni Zenovia nang makita siya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napawi ang kanyang ngiti nang masulyapan niya ang babaeng nakatayo sa tabi niya. Napalingon ang lahat sa babae sa tabi ni Knowles, at lahat sila ay nagulat. Si Daisy ay nakasuot ng mahabang velvet na damit na may hairband at isang pares ng tassel na hikaw, at siya ay napakarilag. Siya ay may magandang figure ng katawan, at ang kanyang kagandahan ay hindi mas mababa kaysa kay Zenovia. Upang maging tumpak, ang kanyang hitsura ay lubos na nagulat sa mga bisita sa paligid. Nanlamig si Zenovia at mas hinigpitan pa ang pagkakahawak sa baso. Akala niya siya na ang pinakamagandang babae sa handaan. Hindi niya inaasahan na ninakaw ni Daisy ang lahat ng kanyang kulog nang siya ay lumitaw. Dad, bakit niya sinama? Namula ang mga mata ni Zenovia sa paligid ng rims. Kung magpapakita si Daisy dito, hindi na niya magagawa ang plano niya. Kumunat ang noo ni Juno at sinubukang aliwin ang kanyang anak. Tumahimik ka, Zenovia. You're the star of the show tonight, and I won't let her threaten you. Hawak ang isang baso sa kanyang kamay. Lumapit si Juno kay Knowles at sinabing, narito ka na sa wakas, young Mr. Knowles. Kanina ka pa hinihintay ni Zenovia,
at magtiwala ka sa akin, hindi magandang maghintay palagi sa isang babae. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid nila. Inanunsyo ni Zenobia sa isang panayam na siya ay ikakasal kay Noel Ace, at sinuportahan siya ng hari. Gayunpaman, hindi kailanman dumating si Noel Ace upang kumpirmahin ang lahat ng kanyang sinabi. Sa halip, isinantibi ang mga balita, at ngayon ay tila isa lamang itong wishful thinking ni Zenobia. Humalaklak si Noel Ace at sinabing, may misunderstand ba si Miss Livingston? Bahagyang lumungkot ang mukha ni Juno habang sumagot, Zenobia ang bituin ng gabi. Kahit hindi mo ako respetuhin, sigurado ka bang tutol ka sa gusto ng lolo mo? Kumunat ang noo ni Noel Ace at nagtanong, tinatakot mo na ba ako sa lolo ko? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Tumingin si Juno kay Daisy at makahulugang sinabi, matching social status ang dapat mong isaalang-alang pagdating sa kung ano ang pipiliin mo at kung ano ang gusto mo, di ba? Mahal na mahal ka ni Zenobia, at napagdesisyonan ko na kung magpakasal kayong dalawa, susuportahan ko ang Knowles Group ng walang kondisyon. Ang walang pasubaling suporta mula sa Livingstons ay isang bagay na lubhang nakatutokso. Sa madaling salita, susuportahan ng Livingstons ang Knowles Group, ito man ay sa anyo ng pera o koneksyon. Sigurado si Juno na ang isang matalinong tao tulad ni Noel Ace ay pipili ng mga benepisyo. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong tulad nila ay nangangailangan ng isang asawa na tumutugma sa kanilang katayuan sa lipunan. Ang isang babaeng walang background ng pamilya ay may tatago lamang sa labas bilang isang manliligaw na hindi makikilala ng mundo. Biglang tumawa si Noel Ace at kumuha ng baso sa tray ng bartender. Tama ka, Mr. Livingston. Kailangan talaga nating maghanap ng pantay na katayuan sa lipunan para maging kapareha natin. Ngumiti si Juno at sumagot, alam kong matalino kang tao, young Mr. Knowles. Hawak ang baso, pinanood ni Noel Ace ang pagbuhos ng bartender ng red wine sa kanyang baso at walang pakialam na sinabi, kung ganoon, tama lang na pumili ako ng pamilyang mas makapangyarihan pa sa mga Livingston, di ba? Euro, natigilan si Juno at hindi alam ang isasagot. Sa sandaling iyon, naglakad si Zenobia na nakataas ang ulo at tumunog. Mr. Knowles, kung pipili ka ng babaeng mas magaling sa akin, wala na akong ibang masasabi. Pero kung pipiliin mo ang isang katulad niya kaysa sa akin, hindi mo ba? Naisip na ito ay isang anyo ng insulto sa akin. Naisip mo na ba ang nararamdaman ko dati? Kabanata 1746. Namumula ang mga mata ni Zenobia habang pinapalibutan sila ng media. Gusto kita at gusto kitang ligawan. Wala akong ginawang mali. Pero hindi mo basta-basta madadala itong college student na binabayaran mo para makasama mo sa aking handaan para ipahiya ako dahil lang sa hindi mo ako gusto. Ang hindi pagkakaunawaan na naganap sa lugar ay hindi nag-ambala mula simula hanggang wakas. Walang piniling hamarang dahil walang nakakaalam kung sino ang tama at kung sino ang mali, kung ano ang totoo at kung ano ang mali. Walang sino man sa kanila ang makapagsalita ng matatag hanggang sa huling sandali dahil natatakot silang masangkot sa gulo. Saglit na natahimik ang audience, at biglang nagsalita si Daisy, nasabi na ba sa'yo ni Noel Ace na may girlfriend siya? Nagulat si Zenobia at huminga ng malalim. Paano kung may girlfriend siya? Inamin na ba ng kanyang Majesty King William ang iyong pagkakakilanlan bilang kanyang kasintahan? Hindi ka ba nahihiya sa pag-ukupo sa Noel Ace kung wala ka man lang suporta ng mga matatanda mula sa kanyang pamilya? Napangiti si Daisy. Iyon ay dahil hindi alam ng kanyang kamahalan ang tungkol sa aking pag-iral bago ito. Sa kabilang banda, ang mga magulang ni Noel Ace ay palaging sumusuporta sa aking relasyon sa kanya. You claim it's shameful for me to occupy him, so hindi ba nakakahiya na makialam ka sa relasyon natin? Ang pagiging anak ng isang mayamang pamilya ay nagbibigay sa iyo ng karapatang makialam sa mga relasyon ng ibang tao ng hayagan. Ang iyong ideolohiya at ang paraan ng iyong pagkilos ay tunay na samaire sa itis ng matataas na uri. Mahina at malakas ang boses ni Daisy. Ang pag-aasawa sa pagitan ng mga anak ng dalawang magkatugmang pamilya ay nag-post ng walang mali, ngunit ang pagsira sa orihinal na relasyon ng kabilang partido ng walang prinsipyo at sa pilitang pag-aayos ng kasal dahil lamang sa pagkakakilanlan ng isa, pinagmulan ng pamilya, at suporta ng mga nakatatanda ay walang pinagkaiba sa akto ng pagnanakaw. Hanggat hindi kayang pantayan ng isang partido ang kabilang partido sa maraming aspeto ng buhay, kahit sila ay nasa isang makatwirang relasyon, mawawasak ang relasyon sa huli dahil sa pang-aapi na nagmula sa mga panlabas na puwersa. Ito ang katotohanan. Nanginginig sa galit si Zenobia. Ano sa tingin mo ikaw ang nasa posisyon para kondenahin ako?
Hindi ba ito ang kaso? Sa tingin mo ba ay ang konsepto ng pag-aasawa sa isang mayamang pamilya ay isang bagay na kakayanin mo lamang dahil sa tingin mo ay karapat-dapat ka? Inaasahan mo bang isuko niya ang kanyang kasalukuyang buhay at makibahagi sa iyo ng isang pangkaraniwang buhay? Huwag ka nang mangarap. Ang iyong mababang katayuan ay nakatadhana na ang iyong relasyon sa kanya ay hindi magtatagal. Kahit na hindi na ako nagpakita, may ibang babaeng lalabas at papalit sa'yo. Dapat alam mo ng malinaw na kung hindi dahil sa kanya, hindi ka na makakapasok ngayon sa banquet hall na ito. So, what makes you think you're in the position to show off in front of me? Biglang lumabo ang ekspresyon ni Knowles, at naging malamig ang kanyang tingin. Mababa, nanginginig si Zenobia sa hindi malay. Gayunpaman, nasa harap sila ng media, at naniniwala siyang hindi ito mangangahas na gumawa ng anuman sa kanya. Kaya naman, inayos niya ang kanyang poster. Sa tingin ko hindi ako nagkakamali sa kanya. Pinili niyang makasama ka dahil sa pera at pagkatao mo, hindi ba? At binabaliwala mo ang mga kondisyon na maibibigay ko sa iyo at piliin siya. Ang mga kondisyon na maibibigay mo ay mas malala kaysa sa kaya niyang ibigay. Walang ekspresyong pinutol siya ni Knowles, pinahiya siya ng direkta. Hindi mo man lang alam kung sino siya, pero naisip mo na mas marangal ka sa kanya. Alam mo ba kung ano ang tunnel vision? Nanginginig si Zenobia, pinapahiya mo talaga ako para sa kanya. Ang pagpapahiya sa iyo ang pinakamaliit na magagawa ko. Hindi mo ba alam kung ano ang nangyari sa recess nang I-provoke nila siya kanina? Nagulat si Zenobia, anong kinalaman nito sa kanya? Iyon ay dahil nagawa nilang masaktan ng ibang tao. Sumagot si Knowles sa mahinang tono, hindi na nakakapagtaka. Hindi mo man lang kilala ang mga taong nasaktan mo. Natigilan sina Juno at Zenobia, at hindi nila maiwasang mapasulyap kay Daisy. Sa sandaling iyon, tila may naalala ang isang tao sa tahimik na karamihan. Oo, nagulat din ako sa balita. Hindi ba orihinal na nakikipag-date si Mr. Knowles sa anak na babae ng mga Goldman? Paano niya nagawang maging engaged kay Miss Livingston nang wala sa oras? Yung babaeng nakatayo sa tabi ni Mr. Knowles. Kaya pala parang pamilyar siya. Siya pala ang anak ni Nolan Goldman. Kabanata 1747. Ang pangalan ni Nolan Goldman ay palaging kumakalat na parang apoy sa ibang bansa. Siya ang emperador sa bilog ng negosyo ni Slakova at nasa listahan ng pinakamayayamang tao sa mundo. Ang mga Goldman ay hindi lamang nagkaroon ng mga koneksyon sa maharlikang pamilya ng Stoslow, ngunit ang kasalukuyang pangulo ay dating kaklase din ni Mr. Goldman. Ang pinuno ng mga Hathaway ay kamag-anak din ng mga Goldman. Samantala, ang kanyang asawa, si Mr. Goldman, ay apo ng De Armas, isang pandaigdigang luxury brands jewelry designer, at ang goddaughter ng Metropolis' leader, si Strix. Kaya, sa mga tuntunin ng kayamanan at kapangyarihan, ang mga Livingston ay walang iba kumpara sa mga Goldman. Sinabi talaga ng anak ng mga Livingston na ang anak ng mga Goldman ay may mababang katayuan. Hindi ba ito ginagawang isang malupit na sampal sa mukha? Nakinig si Zenobia sa mga talakayan ng mga tao, at namutla ang kanyang mukha dahil sa kahihiyan. Paano ito posible? Kung anak talaga siya ng mga Goldman, lahat ng sinabi ko ay tiyak na babarilan ako sa paa, di ba? Lubhang hindi komportable ang mga Livingston habang nakikinig sila sa mga talakayan na nangyayari sa paligid. Katatapos lang nilang hampasin ang kanilang sarili sa mukha sa publiko, at napakahirap para sa kanila na hindi mapahiya. Masasabing sinira ng mag-ama ang piging at sinira ang kanilang reputasyon. Ang orihinal na gustong gawin ng media ay makakuha ng higit pang impormasyon upang ma-verify kung engaged na si Knowles sa anak ng Livingstons. Gayunpaman, tila hindi na ang pakikipag-ugnayan ng dalawa ang pinakamainit na paksa sa bayan ngayon. Ang katotohanan na ang anak na babae ng mga Livingston ay namagitan sa relasyon sa pagitan ng anak na babae ng mga Goldman at ang batang tagapagmana ng mga Knowles ay mas kapansin-pansin. Pinulupot ni Knowles ang kanyang braso sa baywang ni Daisy at inilayo siya. Matigas na nakatayo si Zenobia sa karamihan. Sa ilalim ng mga media outlets sa cameras, ang buong mukha niya ay sobrang putla. Sa kabilang panig ng lugar, binuhat ni Knowles si Daisy palabas ng elevator sa kanyang likuran habang nakataas ang takong sa kanyang mga kamay. Nakahiga si Daisy sa malapad niyang likod habang nakapatong ang baba sa balikat niya. Knowles, kung babalik tayo agad, hindi ba masasayang ang outfit ko ngayon? Bakit hindi tayo pumunta sa ibang lugar para kumain? Nilingan siya ni Knowles at sinulyapan siya. Anong gusto mong kainin? Nagkunwaring nag-isip si Daisy.
Gusto kong kumain ng fried chicken nuggets, pizza, at soup dumplings. Tumawa siya ng malakas, baboy ka ba? Pag sinabi mo ulit yan, kagatin ko yung tenga mo. Nagpipigil ng tawa si Knowles at mahinang tumugon, wow, baboy ka talaga na nangangagat. Sa sobrang galit ni Daisy ay sumigaw siya, Knowles. Pagdating sa harap ng sasakyan, sinenyasan ni Knowles si Edison na buksan ang trunk. Binuhat niya si Daisy sa likod ng karwahe, pinaupo ito, pagkatapos ay nakakita ng ekstrang pares ng sandals ng mga babae mula sa karwahe, lumuhad sa kanyang mga tuhod, at isinuot ito para sa kanya. Pagkatapos ay ikinabit niya ang mga tali sa kanyang mga bukong-bukong. Ang kanyang mga paa ay maliit, at sila ay may payat, mahahabang daliri, na naging maganda sa kanilang mga paa. Ang mga sandals ay pinalamutian ng mga bulaklak at bidang, na angkop sa kanya. Napasulyap si Daisy sa kanila at napagtanto niyang bago ang sandals at akmang-akmo sa kanyang sukat. Inihanda mo ba itong sandals para sa akin? Itinaas niya ang ulo niya. Alam kong magsusuot ka ng high heels, kaya paano ako hindi magiging handa sa ganitong sitwasyon? Bumangon si Daisy at tumalon saglit. Ang tunog ng mga butil ng kuko na bumabangga sa mga bulaklak ng butil ay parang malulutong na kampana. Pinulupot ni Knowles ang kanyang braso sa kanyang baywang, hinayla siya sa kanyang mga bisig, at ipinatong ang kanyang Amerikana sa kanyang mga balikat. Huwag kang maglakwatsa na parang bata. Baka mapilipit mo ang bukong-bukong mo kapag hindi sinasadya. Isinuot ni Daisy ang kanyang coat. Sino sa mundo ang kayang magpapilipit ng bukong-bukong habang may suot na pares ng sandals? Ikaw, nawala nang masabi si Daisy. Nang makitang nagtatampo siya, natawa si Knowles. Nagugutom ka pa ba? Nagugutom ako. Bakit hindi ako magiging? Walang pagdadalawang isip si Daisy bago siya sinagot habang binuksan niya ang pinto at sumakay sa sasakyan. Ang mga alon ay bumagsak sa mga bato, at ang pagmamadali ng lungsod na nasa di kalayuan ay tila naghahalo sa isang tahimik at mabituing kalangitan sa ilalim ng gering na parola na tila sila ay naglakbay sa isang paralel na universo. Umupo sina Knowles at Daisy sa trunk at nagtalukbong ng kumot. Sa pagitan ng dalawa, mayroong isang kahon ng mainit, mabangong fried chicken nuggets, pizza, at isang mangkok ng gulay na dumplings. Kabanata 1748. Nilamon ni Daisy ang isang slice ng pizza, kinuha ang isang lata ng coke, ininom ito, at nagpakawala ng kontentong buntong hininga. Sure enough, mas masarap pa sa coke ang chicken nuggets at pizza. Hindi napigilan ni Knowles na matawa. Hindi ka talaga pumipili ng pagkain mo kapag may makain ka ha. Sinulyapan niya si Knowles na hindi gaanong kumain. Minsan sinabi sa akin ng ninang ko na dapat makontento at masaya tayo. Mas mabuting magkaroon ng makakain kaysa wala man lang. Sinusubukan mo bang ipahiwatig sa akin na ikaw ay isang picky eater? Tinitigan siya ni Knowles at bahagyang nagtaas ng kilay. Kontento na ako sa panonood mo lang sa pagkain mo. Tumigil saglit si Daisy. At pagkaraan ng ilang sandali, dinampot niya ang busog ng dumplings, iniabot sa kanya, at mahinang sinabi, ayaw mo ng pagkain na mataas sa calories, kaya dapat makakain ng mga dumplings na ito. Huwag kang babalik ngayong gabi at sabihin sa iba na ginutom kita. Fried chicken nuggets at pizza ang gusto niyang kainin. Pero alam niyang hindi gustong kainin ni Knowles ang mga ito, kaya nag-order siya ng chicken dumplings para sa kanya. Tinitigan siya ni Knowles, naalala ang eksena ng pagbibigay niya sa kanya ng cookies noong sila ay nakulong sa bangka. Noon, hindi niya alam kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na makipagsapalaran sa kanya. Siya ang unang taong nagsabing paprotektahan niya siya kapag siya ay nasa panganib. Siya ay inosente at kaibig-ibig. Sa oras na iyon, kahit na lahat ng mga bagay na ginawa niya noon ay kalabisan. Ngunit sa kanya, ang kanyang hitsura at suporta ay tama lamang sa halip na kalabisan. Tinaas ni Knowles ang kamay niya at hinaplos bigla ang pisngi niya. Natigilan siya, lumingon, at nakipagpalitan ng tingin sa kanya. Samaan daw si Knowles at binigyan siya ng halik. Nang maghiwalay na sila ay pinunasan niya ng daliri ang lipstick na damaykit sa mapulan niyang labi. Kumain na ako, at napakatamis ng lasa. Namula agad ang pisngi ni Daisy. She lowered her head and murmured, "What the heck are you talking about?" Hinihiling kong kainin mo ang dumplings. Ayokong kumain ng dumplings. Lumapit siya sa tenga niya. Gusto kitang kainin. Nag-init ang mga pisngi ni Daisy na halos mawala ng malay. Hindi niya matiis sa tuwing inaasar siya nito ng ganito. Ibinaon niya ang kanyang ulo at mamulong, kung hindi ka pa rin makapagseryoso, ang makukuha mo na lang mula ngayon, ay isang malamig na balikat.
Idiniin ni Knowles ang kanyang mga labi sa kanyang noo, kinalikot ang dulo ng kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri, at hindi sinasadyang tumawa. Bukod sa hindi mo ako pinapansin, may iba pa ba? Inilayo ni Daisy ang mukha niya. Hindi ko pa naiisip, kung ganoon ay huwag mo nang isipin iyon. Hinayla siya ni Knowles sa kanyang mga bisig, pinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang baywang, at aynalalayan ang kanyang ibabang likod gamit ang kanyang palad. Pag-isipan muna natin ang engagement natin. Nagulat siya, gusto mo bang isipin ngayon? Kung hindi, ipinatong ni Knowles ang kanyang baba sa tuktok ng kanyang ulo. Baka gusto mo talaga akong ma-engage kay Zenobia. Hindi, bulong ni Daisy. Nang makarinig siya ng malakas na tawa na nagmumula sa itaas, buong time niyang ipinaliwanag, hindi ka pwedeng makipag-engage sa kanya hanggat boyfriend mo pa rin ako. Tumigil ang mga labi ni Knowles sa tabi mismo ng kanyang oracle. Ibig sabihin magiging okay lang kung hindi kita boyfriend. Medyo makati ang hiningang lumabas sa bibig niya. Ang leeg ni Daisy ay hindi namamalayan, at siya ay naging incoherent. Anyway, it's Isinubsob ni Knowles ang mukha sa balikat nito at humajijek kaya naninikip ang dibdib niya. Medyo possessive girlfriend ka rin. Pala, nagulat siya. Mukhang may sinabi si Freya sa akin. Hindi alam ni Daisy kung possessive ba siya kay Knowles o hindi. Alam niya lang na ayaw niya kapag may babaeng nagtangkang lumapit kay Knowles, at magagalit siya kapag nangyari iyon. Kahit na nakita niya ang kanyang mga scandals. Sa ibang mga babae, ang kanyang mga emosyon ay hindi maipaliwanag na mawawala sa kanyang kontrol. Kinabukasan, ang lahat ng mga magasin at pahayagan sa lungsod ay nag-uulat tungkol sa showdown na naganap sa pagitan ni Daisy at Zenobia sa piging. Halos lahat sila ay may pamagat na umikot sa ideyang, mali ni Miss Livingston na inisip na si Miss Goldman ay isang Cinderella at nataman sa mukha, nakialam si Miss Livingston sa relasyon ni Miss Goldman, at iba pa, sa Kabanata 1749. Ang balita ay kumalat sa lahat ng mga social platform, at ang katanyagan nito ay tumaas. Sa partikular, ang mga netizens ni Honeyston ay nagkomento na pinahiya ni Zenobia ang kanyang sarili at ang kanyang sariling bansa sa ibang bansa. Siya ay hindi lamang isang mapagmataas na tao kundi isang taong may makitid na pananaw at sa lalong madaling panahon. Sa kabaligtaran, si Daisy ay nakakuha ng maraming bilang ng mga tagahanga at nakatanggap ng maraming papuri dahil siya ay napakababa at hindi kailanman ipinagmamalaki ang kanyang pagkakakilanlan. Sa sandaling iyon, isang pribadong jet na pag-aari ng isang tao nakakabili lang ng St. Petersburg Airlines sa Stoslow ay lumilipad sa taas na 32,000 talampakan. Binuklat ng binatilyong nakaupo sa leather seat ang mga magazine sa kanyang mga kamay, at may mga masasarap na alak at mga delicacy sa mesa. Ang cabin ay napakaluwang at comfortable, at nasiyahan siya dito. Dumating ang flight attendant sa oras na ito at magalang na nagulat, "Sir, papasok ang eroplano sa airspace ng Yar Amur sa loob ng isa pang 10 minuto. Inaasahang magkakaroon tayo ng kaguluhan sa pagbaba. Kaya, para sa mga layuning pangkaligtasan, aalisin muna namin ang pagkain at inumin." Isinara ni Wayland ang magazine at tumango. Iniligpit ng dalawang flight attendant ang mga pagkain at alak at bumalik sa naghihintay na cabin. Dahan-daang bumaba ang eroplano at dumaan sa mga ulap. Hindi nagtagal ang turbulence, at unti-unting nag-stabilize ang eroplano. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa ilalim ng bughaw na langit ay ang imahe ng buong isla na nabuo ang maunlad na lungsod, para itong piraso ng puzzle na kumalat sa karagatan na parang sapot ng gagamba. Nakatingin siya sa labas ng bintana hanggang sa lumapag ang eroplano sa runway ng Shiero Airport sa Yar Amur. Itinulak ni Wayland ang kanyang mga bagahe palabas ng airport sa pamamagitan ng VIP arrival path, at naghihintay na sa kanya sa exit ng airport ang sasakyan na dumating para sunduin siya. Ipinasok ng driver ang kanyang bagahe sa kotse para sa kanya. Umupo siya sa kotse, kinuha ang kanyang cellphone, at nag-dial ng numero. "Call, nakarating na ako sa Yar Amur. Sa kabilang panig ng lungsod." Si Daisy at Freya ay nakaupo sa isang kafe na matatagpuan sa kolehiyo. Hinalo ni Daisy ang bula ng kape sa mug. "Oy, medyo maaga pa ba para magpakasal ako kay Knowles ngayon?" Tumigil si Freya sa pagtatype sa keypad, iniangat ang ulo, at tumingin sa kanya. "May mga college students na ikakasal sa ganitong edad. Masyado pa bang maaga para magpakasal kayo?" Napaawang ang labi ni Daisy at hindi umimik. "Bakit? Ayaw mo bang magpakasal kay Knowles?" Tumaas ang kilay ni Freya. "Baka ba iniisip mo na bigyan ng pagkakataon ng babaeng iyon?" Nabulunan si Daisy sa kanyang kape.
Wala siyang pagkakataon. Gayunpaman, ang isang pahiwatig ng pag-aalinlangan ay maaaring marinig sa kanyang boses kaagad. Hindi ko lang alam kung paano ihahatid ang balitang ito sa tatay ko at sa mga kapatid ko. Tumawa si Freya. Pipilitin ka ba ng pamilya mo na pumili ng isang bagay o isang taong hindi mo gusto? Natigilan si Daisy ng ilang segundo at umiling. Ibinaba ni Freya ang kanyang tingin. Ayan na, dahil hindi nila gagawin ito, kung gayon ano ang iyong inaalala. Hanggat gusto mo o gusto mong gawin ito, at hanggat ito ay isang bagay na sa tingin mo ay tama, ito ay magiging maayos, hindi ba? So, basta gusto mo si Knowles at gusto mo siyang makasama, I think maiintindihan ng pamilya mo ang desisyon mo. Daisy ay may malaki at makapangyarihang background ng pamilya. Ngunit hindi tulad ng ibang mayayamang pamilya, hindi kailanman ipinagpalit ng mga Goldman ang kaligayahan at kinabukasan ng kanilang mga anak para sa kapakanan ng pamilya. Kung hindi dahil sa katotohanang ipinanganak siya sa isang mainit na pamilya at sa katotohanang mahal siya ng kanyang mga magulang at pinapahalagahan ng kanyang mga kapatid, paano pa kaya si Daisy ay nagtataglay ng gayong hindi makamundong kainosentehan at pagiging simple? Tumunog ang cellphone ni Daisy. It was a call from Colton. So she answered, Colton. May sinabi sa kanya si Colton, at natigilan siya. Binaba ni Daisy ang tawag at nagmamadaling nag-impake ng mga gamit niya. Freya, I'm sorry. May dumating lang, at hindi ako pwedeng manatili dito para samahan ka. Kailangan ko nang umalis. Bumalik si Daisy sa Hilton Villas at dumiretso sa loob ng bahay. Ang binata na nakaupo sa tapat ni Colton ay naging mas mature at misteryoso. Ang ugali ng isang matikas at marangal na young adult ay hindi napigilan na lumabas sa kanyang figure. Waylon, tumakbo si Daisy papunta sa kanya at yamakap sa kanya. Hinawakan ni Waylon ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, at tumalsik ang umaalingaw-ngaw na tsaa sa mesa. Nang makita ang kanyang karaniwang walang ingat na hitsura, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kawalan. Hindi ka na maliit, pero umaarte ka pa rin na parang bata ka. Kabanata 1750. Ngumiti si Daisy sa kanya, ipinulupot ang braso niya, at umupo. Waylon, bakit hindi mo sinabi ng maaga na pupunta ka rito para bisitahin? Inilapag ni Waylon ang tasa sa mesa at tumingin sa kanya. Nagsimula ka na bang makipag-date kay Knowles? Natigilan si Daisy at sumulyap kay Colton nang hindi namamalayan. Nag-cross arm si Colton at tinitigan siya nang hindi umimik. Well, yes, napakamot siya sa pisngi at ibinaba ang ulo. Matapos sagutin ang tanong na iyon, mabilis niyang ipinaliwanag, Waylon, ang lahat ay nangyari ng biglaan, kaya hindi ako nagkaroon ng oras upang sabihin sa iyo ang tungkol sa kanya. Itinaas ni Waylon ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang buhok. Matanong ko lang, bakit ka nagpapanik? Hindi ako nagpapanik. Hindi niya napigil ang tumawa. Oh, talaga. Nakikita kong kinakabahan ka na parang nag-aalala ka. Sisisihin kita niyan. Napaawang ang labi ni Daisy. Ayos lang. Lumaki ka na at dapat may sarili kang iniisip. So what makes you think I still have the authority over you? Kung hindi niya gusto si Knowles, magtatagumpay pa kaya si Knowles. Pagkatapos ng lahat, si Daisy ang nakahanap ng taong gusto niya. Waylon, kumain ka na ba ng tanghalian? Dapat ba akong magpa-reserve ng restaurant ngayon? Napakurap si Daisy sa kanya. Nakita ni Colton na nakaupo sa tapat niya, ang kanyang masikasong anyo at ngumuso. Ikaw, naging magalang ka na kaagad pag narito si Waylon. Gusto mo bang tulungan kanyang i-check ang boyfriend mo? Nabulunan siya sa sarili niyang mga salita. Bakit ko naman gagawin yon? Kakababa lang ni Waylon ng eroplano at naglalakbay ng napakatagal na panahon. Ano bang masama kung i-treat ko siya ng hapunan? Walang sabi-sabing ngumisi si Colton. You're my sister, so paanong hindi ko malalaman ang tumatakbo sa isip mo? Napangiti si Waylon. Dahil ikaw ang gustong bumili sa akin ng hapunan, ipaubaya ko na sa iyo ang pagpapasya at pag-aayos nito. Sa gabi, sa isang French restaurant. Ang mesa malapit sa bintana ay may magandang tanawin dahil ang restaurant ay matatagpuan sa tabi ng isang malaking botanical na hardin, at ang kapaligiran ay medyo tahimik. Waylon, masarap ang pagkain dito. Dapat mong subukan ang lahat ng mga ulam. Inilipat ni Daisy ang lahat ng paborito niyang pagkain kay Waylon. Itinaas ni Waylon ang kanyang mga talukap at dahan-daw ang hiniwa ang karne ng baka sa kanyang plato. Hayaan mo na lang, sinusubukan ko sila. Pagkatapos ay inilipat niya ang isa pang plato sa kanya. At ang beef tenderloin na ito ay napakabango, napakasariwa ng lasa, at natutunaw sa iyong bibig.
Hindi na napigilan ni Colton na nakaupo sa gilid. Itinaas ni Waylon ang kanyang mga talukap para titigan siya. Daisy, hindi mo na kailangang maging magalang sa akin. You can just tell me anything if you have something that you want to say. Medyo nahiya naman si Daisy na tumambad. Huminga siya ng malalim at tumanggaw tango sa pag-amin. Waylon, I might be engaged soon. Nabigo si Colton na hawakan ang higop ng kape na kakainom lang niya. Kumuha siya ng panyo at pinunasan ang gilid ng bibig niya. Mas exaggerated pa ang reaksyon niya kaysa kay Waylon. Nawala ka na ba sa isip mo? Gusto mo bang mag-engage bago ka pa makagraduate? Nahirapan na si Colton na tanggapin ang katotohanang nakikipag-date siya kay Noel Ace. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pag-develop nila. Napakagatlabi si Daisy. Napag-isipan ko na. Galit nang umuso si Colton at inilagay ang panyo sa sulok ng mesa. Ikaw na mismo ang nag-isip pero naisip mo na ba sina tatay at nanay? Walang kamalay-malay na kinuyam ni Daisy ang kanyang mga kamay na nakahawak sa kutsilyo at tinidor at hindi umimik. Talagang nahulaan niya na ang pakikipag-ugnayan niya kay Noel Ace ay hindi matutuloy ng ganoon kabilis, ngunit gusto pa rin niyang ipaglaban ito. Ako na mismo magsasabi kina Dad at Mom. Hindi umimik si Waylon, ibinaba niya ang kutsilyo at tinidor sa kanyang mga kamay, at mahinahong tumingin sa kanya. Sigurado ka, tumanggaw si Daisy. Huminga ng malalim si Colton. Waylon, huwag mo siyang pakonsentihin. Ang lalaking iyon ay may lihim na motibo at napakahusay sa pagmamanipula ng iba. Kung magnobyo si Daisy sa kanya, paano kung iba ang tingin niya? Kumunat ang noo ni Waylon at walang sinabi. Nag-aalala si Daisy at inangat ang ulo. Ano ang gusto ni Noel Ace sa akin? Sinasabi mo bang tinitingnan niya ang mga ari-arian ng pamilya natin? Ngunit hindi niya ito kailangan.